Di ko na nga alam gagawin eh. Walang ambagis akong member. Sarap tanggalin. Uy, sama niya lang ako sa grupo niyo. Absent ako gahapon eh. Nahimik ka nga, Ezra. Nakita mong may chika si Atine. Ingi-ingay mo. Next time kasi pumasok ka nang alam mo gagawin. Teka lang, Athena. Kilala ba namin ni Richie ang sinasabi mo? Diyos ko, Lord, ang dami pa namang dumbbell dito sa klase natin. Si Miss masipag lang naman kapag may nakatingin na teacher. Uy, kilala namin. Naku girl, good luck na lang. Huwag sana kayong dalhin yan sa hukay niya. Totoo. Ako, medyo mababa pa naman mag-game prop natin dyan. Athena, si Mang Henry, hindi ko na siya nakikita sa bahay niya. Ano mang nangyari dun? Ayun. Simula nung maaksidente si Papa sa trabaho niya, wala na naging improvement yung lagay niya. Matagal na nga rin siyang ganyan. Tapos, lumalaki lang yung bayarin namin sa ospital. Walang improvements? As in, hanggang ngayon wala pa rin? Oo, walang-wala. Nakakayak na nga lang minsan. Kasi nakakaawa talaga siya. Ibig sabihin, naka-life support yung tatay mo. Bakit hindi niya na lang, yun oh. Uy, Sib! Bakit? Bunganga mo. Tatay niya yan, oh. Sabi ni Athena, di ba? Nahihirapan na siyang makita yung tatay niya sa ospital. Bakit hindi na lang hayaan humimla yung tao? Grabe naman itong galing to. Bibig mo walang preno. Hindi, sa totoo lang, ayun din yung nasa isip ko, Seb. Kasi, parang ang tagal na ni Papa dyan sa ospital. Tapos, parehas lang din naman siya mahirapan. Naaawa na lang talaga ako sa lagay niya tuwing kadadalaw ko sa kanya sa araw. Kaso, di lang naman ako pwedeng magdesisyon eh. Ikaw lang? Yung kuya mo, nasan? Di ba 3 kayong magkakapatid? Bakit ikaw yung umaas ng panganay? Uy, ano? Huwag mong binabanggit yung kuya niyan. May issue sila nun. Sorry. Di na ako aasa doon. Di kahit isang beses simula nung iniwan niya kami, hindi siya bumibisita. Kahit nga itong nasa ospital si Papa. Kasalanan mo to eh. Nanggalit ulit si Athena. Hello po, Tito Ben. Napatawag po kayo. May problema po ba? Lucas, nak. Tagal na natin din nag-uusap. Kamusta ka dyan sa tinutuluyan mo? Ayos lang naman po ako dito, Tito. Mababait naman yung mga kapitbahay ko. Kayo po, ayos lang po ba kayo dyan? Ay, Diyos ko, huwag ka maglala. Ayos lang ang Tito Jack. Tita, pinsan mo dito. Ganun po ba? Mabuti naman. Kala ko pinabayaan mo na sila, tita eh. Lucas, yung mga kapatid mo, kinakamusta mo ba sila? Siyempre naman po, Tito. Nakakausap ko naman si Ella. Tinatawagan ko siya paminsan-minsan. Si Ella lang? Paano naman si Athena? Kung ayaw makipag-usap sa akin ni Athena, hayaan na lang natin siya, Tito. Yung tungkol sa tatay nyo, nabanggit ba sa'yo ni Ella? Ano naman nangyari kay Papa? Walang nababanggit sa akin si Ella. Lucas, yung papa mo, matagal nang naka-admit sa ospital. Ano ho? Si Papa nasa... Oo, Lucas, kung pwede lang, umuwi ka muna dito. Kailangan ka ng mga kapatid mo. Kailangan mo magdesisyon, Lucas. Sige po. Salamat. Maghahanda na po ako papunta dyan. Hoy, ano ba to? At parang may biglang out of town ka. Ang gulo ng kwarto mo, babe. Patigilan mo ako sa mga biro mo ngayon, Jamie. Nagmamadali ako. Ito naman, parang di mabiro. Ano bang nangyari at aligaga ka dyan? Si Papa. Tagal na pala siya nakakonfine sa ospital, hindi nila sinasabi sa akin. So, mahal mo pa rin talaga yung tatay mo, kahit na hindi pa kayo nagkakabate. Simula nung pinalayas ka niya sa bahay niyo. Tatay ko pa rin siya, Jamie. Di naman siya nagkulang sa pagpapalaki sa amin eh. Sadyang di na lang ako inintindi nung araw na yon. Ibig sabihin ba niyan, willing kang makapag-ayos sa tatay mo? Pagbibigyan ako ng pagkakataon. Sige na, alis na ako.
Ikaw munang bahala dito, okay? Huwag mo kalimutan pakainin yung halaman. Ha? Ano daw? Pakainin ng halaman. Sandali. Hey, Lois! Hello po, Tito Jack, Tito Benedict. Tara, tuloy po kayo. O Ella, kamusta yung tatay nyo? Ando ba yung ate mo ngayon sa ospital? Ay, opo. Tinawagan niya po ako kanina. Sabi niya, nauna na daw po siya doon para bisitahin si Papa. O nga pala, Ella. Tinawagan ko yung Kuya Lucas nyo. Baka paparating na yun dito kinabukasan. Talaga po? Eh, paano po si ate niyan? Alam niya po ba na uuwi si Kuya? Mas mabuti sigurong wag muna natin sabihin sa ate nyo. Kailan mo naman yung ate nyo, mamaya mag-less na naman. Sige na Ella, mag-usap muna kayo ng pinsan mo. Ayusin lang namin itong dala namin gamit. Oo, ano Ella? Kamusta ka naman? Parang ang tamlay-tamlay mo. Kumakain ka ba ng maayos? Siyempre naman. Siyempre naman. Baka naman laging hotdog at cup noodles lang ulam mo dito. Hindi Luto rin ako ng ibang ulam pag ako lang magsasabahay. Ako naniniwala sa'yo. Gusto mo ba? Dito muna ako tumira kasama ka. Lalo na pag gabi, tapos wala si Ate Athena. Eme mo, sabi mo lang namimiss mo ako. Dahil pa Asa ka sinasabi. naman? Hello? Doc Marcos, napatawag po kayo. Good afternoon, Sir Jack. Regarding patient Henry Razon, kailangan na po kasing masettle as soon as possible yung hospital bills dahil 1 taon na po siya dito sa hospital. Ganun po ba, Doc? Baka po pwedeng pagbigyan niyo po muna kami kahit 2 buwan lang po para mabayaran po namin lahat. Naku, Sir Jack, tatapatin ko na po kayo. Kailangan nyo na pong isettle ngayon or else hindi na po namin siya pwedeng hayaan magstay sa hospital. Doc, wala na po bang ibang paraan? I wouldn't recommend this, pero pwede nyo po siyang iwi para sa bahay na lang siya i-monitor. Ay, naku po, Doc. Hindi po siya pwede magstay dun sa bahay ng mga anak niya. Parehas po nag-aaral. Sige po, Doc. Doon na lang po muna siya sa bahay namin para po matignan ko rin po yung kapatid ko. Sige po, Sir Jack. Ipaprocess na po namin yung pag-transfer niya for house hospitalization. Pa, tagal mo nang nagpapahinga dito ah. Sarap siguro ng tulog mo. Napagod ka kakasabong, no? Good morning, Miss Athena. Check ko lang po yung ventilator machine po ni Sir Henry. Good morning din, nurse. Sige lang po. Wala pong problema. Nurse Annie, tingin niyo po ba may pag-asa pang magising si Papa? Mahirap po masabi yan, Miss Athena. Kasi nakadepende po kami dun sa kung anong nangyari sa pasyente. At kung anong impact ng aksidente ang dulot nito sa pasyente. Ganun po ba? Nahihirapan na po kasi akong makita yung ganitong lagay ni Papa araw-araw. Ang masasabi ko lang po, Miss Athena, is matagal na po ang papa niyo sa hospital at bawat araw ko pa siyang binabantayan noon. Ni pagalaw po ng daliris, wala pong paramdam. What more, na bedridden po siya ngayon sa bahay niyo at without 24/7 monitoring ng medical officials. Siguro nga, mahimbing na yung tulog mo, Papa. Miss Athena, pinapasabi nga pala ni Doc Marcos na kailangan niyo pong kausapin yung pamilya niyo tungkol po dun sa situation po ni Sir Henry. And inform niyo po kami once na ready na po kayo mag-decide. Okay po. Sige, iwan ko po muna kayo. Thank you po. Thank you, nurse. Ate, wala ka pa maayos sa tulog. Okay ka lang ba? Diyan na pala kayo. Chloe, asan si Papa mo tsaka si Tito Benedict? Ay, andun pa po ate. Bumili po ng pagkain. Baka raw po kasi hindi ka pa kumakain at pahinga buong gabi. Ganun ba? Salamat ah. O sige, kunin mo muna yung puan tapos maupo muna kayo. Habang hinihintay natin sila. Nga pala ate.
Sakto, andyan na si... Bakit nandito ka? Sinagsabi kailangan ka dito. Ella, bakit di mo sinabi sa akin yung tungkol dito? Kuya Lucas! Ayan, sige. Huwag mo akong pansinin. Diyan ka naman magaling eh. Iwasan at takbuhan niya ang problema mo. Hanggang ngayon ba rin ba? Ganyan ka pa rin, Athena? Kuya Lucas, tama na. Marapit na dumating sila papa at tito. Makikita pa kayo na nag-aaway. Mayos ka, Athena, ha? Hindi mo alam kung ano nangyari sa akin noon. Kaya wala kang karapatan na umasta ng ganyan. O Lucas, nandito ka na pala. Sakto, nandito na rin si Doc para kamustahin yung kalagayan ng papa niyo. Magandang umaga. Nandito ako para sabihin sa inyo na ang nakaraang test and observation na ginawa sa papa ninyo, and after ilang years ma-hospitalized, we have never seen any signs of consciousness at all. Ano pong ibig niyo sabihin, Doc? What I'm trying to say is, matagal na hindi namin nakikitaan ng improvement ang papa ninyo. And ang kanyang life insurance ay hindi na kayang i-handle ang kanyang hospital bills kapag nag-continue pa to. Lalo na ngayon, hindi na namin siya nababandayan 24/7. I know this is your final option, pero hindi ito makakabuti sa kanya kapag nagpatuloy pa to. So I strongly suggest na mag-decide kayo kung whether ika-cut off na ang life ng father ninyo or i-continue ang life support. Doc, regarding po pala sa hospital bills, Doc, baka pwede natin yung pag-usapan ngayon. Ay, no problem, Sir Jack. Let's talk about it outside. Let's go, Doc. Lucas, kung ano mo nang bahala dito. Ikaw ang kuya. Mag-usap kayong tatlo. Lucas, tapatin mo nga ako. Inaayos mo ba talaga yung pag-aaral mo? Bakit mo naman natanong pa? Di ba nakikita mo naman report card ko? Graduating na nga ako eh. Sigurado ka ba? Ha? May nakakita sa'yo. Paglambingan ka pa sa bilyaran, lalaki pa talaga. Di ba sabi mo may girlfriend ka? Tama na pa! Tagal na kaming wala ni Tamara. Saka ano naman kung may gusto rin ako sa lalaki? Anong sabi mo? Bakla ka ba? Kayong mga taong ganyan ang pag-iisip ang may problema. Sana mawala na lang kayo sa mundo! Sumusobra ka na. Ang anak na ganyan. Sumusobra ka na. Ha? Wala akong anak na ganyan, ha? Mamatay ka na! Ano? Bakit parang dinadasalan mo pa si Papa? Umalis ka na lang. Kaya ko na to. Willing ako maganap na iba pang medical professionals. Hindi pwedeng ganito na lang si Papa. Talaga ba, kuya? Saan ka namin kukuha ng pera? Hindi mo ba naririnig yung mga sinabi ng doktor kanina? Matagal na si Papang ganito. Hindi na siya nagpapakita ng kahit anong senyales na may buhay pa siya. Exactly. Ang tagal na niyang ganito, hindi niyo nga sinasabi sa akin di ba? He needs better treatment. Baka sakaling umayos yung kalagayan niya pag nasa mas magandang ospital. Ayan, naririnig mo lang yung mga gusto mong marinig. Intindihin mo nga, wala nang pag-asa si Papa. Katawan na lang niya yan. Machine na lang yung bumubuhay sa kanya. Bakit hindi ka umintindi, Athena? Palibasa kasi, umpisa pa lang, hindi naman kayo napagbuhatan ng kami ni Papa o itinakwil simula na nagpakatotoo ako sa sarili ko. Ano bang alam mo? Iniwan mo kami ni Ella. Simula nung umalis ka at naaksidente si Papa, ako na ang nag-alaga sa kanya. Hindi mo nga kami binibisita o kinakamusta? Masama bang umasa tumingin ng pagkakataon na makasama ko ulit si Papa? Gusto ko lang naman na makausap ko ulit siya. Kasi pakiramdam ko parang kasalanan ko lahat ng to. Hindi mo kasi alam eh. Hindi mo alam yung nararamdaman namin bawat araw na nakikita namin ganyan yung lagay ni Papa. Nakakapagod nang makitang ganyan siya, kuya. Kuya Lucas, hati-hati na, tama na. Di ko alam ba't nangyayari to, pero sakit eh. Ayoko nagkakaganito tayo. Ella, kailangan mong intindihin na... Hindi, kuya. Mahirap eh. Ayoko nakikita lang na ganyan lagi si Papa. Pero ayoko rin naman na mawala siya sa tabi natin. Parang kailan na nung nangyari yung aksidente. Ella, masakit para sa atin to. Hindi, ate. Ba't kailangan mangyari to kay Papa? Di sana alam niya na handa na magpatawad si kuya.
Eh di sana, alam niya na gagraduate ka summa cum laude. Tsaka sana, alam niya na masaya na ako sa mga ginagawa ko sa buhay. Mila, magiging ayos din ang lahat. Alam kong nakikita at naririnig tayo ni Tito kung nasan man siya ngayon. At saka, Kuya Lucas, sa tingin ko tama si Ate Atina eh. Siguro mas mabuti na magpahinga si Tito ng payapa. Pasensya ka na pa. Dahil hindi ko nagampanan yung pagiging panganay ko. Pero okay na kami ngayon. Oo pa. Sa bahay na ulit nakatira si Kuya. Huwag kang mag-alala, sama-sama na kami ulit. Thank you sa lahat pa. Miss ka na namin. Panoorin na, bantayan mo na lang kami kung nasan ka man ngayon. We love you pa. Hawak ang iyong kamay sa paglapag sa mundong hindi tanggap ang ating pagsasama. Maraming salita sa harap, sa kanan at kaliwa, ngunit hindi matitinag. Ang puso natin handa, sigaw nilang lahat. Bata pa kayo, dami niyong kailangang malaman. Musmus pa lang kami. Rolling 3, 2, 1, action. Uy! Ano ba to? Ayun lang. Demanding ka pa. Mga na yan. Mga Try mo gamit nga na tayo yan. buksan. Naman. Ano ba tayo? Ay, di ba? Ba? Kayong mga taong may ganyang pag-iisip ang may problema. Wait Ay, sorry. Anong sabi mo? Line. Ay, oo nga pala. Sorry. Kala ko. Saka ano naman problema kung may gusto rin ako sa lalaki? Anong sabi mo? Bading ka ba? Pangit nun, Jazz, ulit. Isa pa. Sorry. Aba, sumusobra ka na, ha? Pangit nun, Jazz! Ano ba yun? Ano ba? Ang pangit na pagkasundok mo eh!